solve this another thermal stresses problem. This one's similar sa first one nating sinagutan. The only difference is that yung deformation or deformation is being asked na rin dito. Okay, so similar rin sila. Same na restrained. Then 3 bars. Okay, so attach ko na lang yung video for this. Ayan. So let's answer this one. So properties for each of the 3 rods are given in the accompanying table here. So the bars are initially unstressed when the structure is assembled at 20 degrees. So ibig sabihin, this one is the initial temperature. And after the temperature has been increased to 100 degrees Celsius. So take note, the word being used here is to, hindi by. So pag to, ibig sabihin ito na yung final temperature. Kung by ang nilagay dito, ibig sabihin, ito yung change. Kung by yan, change in temperature yung kasunod niya. So yun yung gagamitin natin. Okay, so be careful sa wordings. Uso to, lalo na sa geotech. So, meron din sa PISAD. Siyempre, sa MSTA na rin. Sulat nga natin. So, pwede ko na ba directly masabi na delta T is just what? 100 minus 20, no? And that is equal to 80 degrees Celsius. Ayun. So, calculate na normal stress, force exerted, and deflection. Blah, blah. So, same sa una. So, may compressive force tayo dito. Kasi nga, restrained nga siya eh. No? May compressive force tayo dyan. Let's call that, sige, R pa rin. R na lang din. Since R is used to denote, ayan, reaction. So again, pag nag-cut tayo dito, ayan, pag titingnan natin yung kaliwa, so may reaction ka na also compressive. Compressive. Kapag nilipat mo yan, ayan ba? Pag dun ka naman sa kabila, ayan pag kinat mo yan, tingin ka sa kaliwa, so compressive rin, then dito, compressive din. Okay, so, ayan. Ibig sabihin, total deformation ng dyan ay 0 kasi nga restrained siya and then hindi rin siya yielding. Pag yielding yung supports, so sige, isunod natin yung problem na yun. So, ayun. Di equal dun yung deformation. So, in this case, again, so combined to axial tsaka yung thermal stress or deformation due to axial and thermal stress. Ayan. And statically indeterminate din siya, yun ang fixed-ended. Ayan, so combination yan. Oops. Provide. Okay, so ang gagawin ulit dyan? So, summation lang naman yan ng thermal stress due to, summation ng deformation due to thermal stress is just equal to summation ng deformation due to compressive force. So again, yung delta natin due to temperature ay alpha L delta T. And yung delta natin due to compressive force or axial force is PL over AE. Ayan. So dito, R yung P ko. Ganun. Kasi nga, 0 lang din naman yan. So again, nakakalimutan. Ayan. So iba magde-deform to. Magde-deform yan. Mag-elongate yan due to thermal stress. Ito rin, mag-elongate din to due to thermal stress. In-sketch ko lang. Then ito, of course, mag-elongate din to due to thermal stress. Pero since, nire-restrict yan, hindi nag-yield yung support, yung mga yan, overall, kinukontra din yan ng compressive force. So, ayun, kaya magsi-zero lang siya. So, ganito lang yan.
And then yun, thermal stress, alpha L delta T. So, 1, 2, 3. 1 for aluminum, 2 for gas ion, and 3 for bronze. Ganyan na lang natin. Alpha 1, L1. And take note, ang delta T, pwede nating i-factor out kasi nga, common naman yan. No? So, common siya. Factor out na natin. Alpha 1 L1, plus alpha 2 L2, para di na rin, ano? Aluminum, magto 2 letters pa ako nun eh. Plus alpha 3 L3. Ayan, that is equal to what? PL over AE. So, yung R, pwede ko na rin i-factor out yun kasi nga, constant naman yun. So, L1 over A1E, E1, plus L2 over A2E2, and finally, yung L3 over A3, hindi yung, hindi yung size ng ano, paper. E3, A3, E3. Ayun, then solve for R. Oh, yan na agad yung force exerted. So, paano? Di, store natin to sa A, store natin to sa B, store natin to sa C, store natin to sa D, ito sa E, and ito sa F. Ayan. Excuse me. Okay. So, paano yan? Delta T, which is 80 lang naman yun. Tapos, A, B, C, D. Diyan ko na ilagay. A plus B plus C. Divide ko by, yun. Since R lang hinahanap, pwede ko nang i-divide na lang yan by D. Then, plus E. Oops, sobra. Plus E plus F. Then, cut na lang natin. Ang A ay alpha 1 L1. So, yun. Alpha 1, 22.5 times 10 to the negative 6 times length, 440. Ang B ay yung cast iron. So, alpha 13.5 times 10 to the negative 6, 13.5. Okay. Alpha din length ay 200. And for C, bronze, alpha ay 17 times 10 to the negative 6 times length ay 320. And then for D, yung L over AE. So, length ng aluminum ay 440 divided by area, that is 1,200. Then, multiply by modulus of elasticity, dapat naka megapascals tayo. So, times natin by 1,000 yan. 70. Ayan, times 1,000. Yan, tama. And yung E, yung gitna, so length, 200 divided by 2,800 by 155,000. And then finally, yung bronze, so 320 divided by area, 800 multiplied by 100,000. And voila, so that is the force required. Of course, compressive yan. No, 148,800. 148, 800 newtons. And that is compressive. Ayan na yun. Nauna nating nasagutan yung letter B. Force exerted under rigid support. So, parehas yan sila. Pag kinat mo to, yan din yung force mararanasan niya. Pag kinat mo sa cut iron banda, yun din yun. And then, pag kinat mo dito, yun lang din yun. Kaya, para ma-solve natin yung normal stresses on each of the rods, so for normal stress dito, ay force over area 1. Stress naman sa cast iron ay force over area 2. And ang normal stress rather, naman sa bronze ay force over area 1. Store natin yan sa, saan pa ba? Pwede naman sa A, B, C, D, E, F, M na lang. So, force over area for aluminum ay 1,200. Ayan, 124 megapascals. And that is obviously compressive din yan lahat. Diba?
O yan, pag kinat mo dyan, compressive. Pag kinat mo dito, auto-balance yung compressive, to the right, mag to the left siya, which is compressive. Kapag kinat mo dito, kahit saan ka tumingin, kung sa right ka titingin, ito yung goes to the left, so babalance siya ng to the right na force. So, ayun, compressive lahat yan. So, force over area, 2,800 naman. That is 53.14. Sige, mag 3 digits tayo. Repeating pala yun, no? 53 point what? 143. Uy, 143 megapascals. Also compressive, 53.143. And finally, yung bronze ay divided by 800. Tama? So that's 186 megapascals. And still, compressive. So, yan yung normal stresses. Ganyan lang. And finally, ano pa isa? Deflections of joints B and C. Yung tinatanong, deflection of joints B. Ito yung deflection joint B. So, ayun nga, mag-elongate siya pero kukompress siya. So, di natin sure kung kung nag-elongate ba talaga siya or na-compress. So, paano yan? Di ba yan yung sa aluminum? So, yan yung sa 1. So, alam natin, itong due to thermal stress ay intention, and itong due to axial deformation is due to compression naman. O, sige, solve natin. So, for deflection of joint B, deflection, ano ba symbol natin? Delta na lang, delta. B, relative to A. Ano to ginagamit? Pang area moment. Basta mga may relative velocity. Independent motion. So, ayun. Delta B relative to A, I just. Ito, so basically, ano lang yan? Deformation lang yan ng aluminum, no? So, unahin natin ay, yun nga, delta, alpha 1, aluminum tayo. So, alpha 1, length 1, delta T, intention. Babawas lang natin yung sa compression na R, L1 over A1, A1. Di ba ito, nakastore na to sa, yung alpha 1, pa-store na yan sa A. Di ba? Nakastore na to sa A. Itong L1, A1E, nakastore na to sa D. Okay, di masasolve na yan. Substitute na lang natin. So, A times delta T mo na lang, which is 80. 80, no? O minus R, nakastore yun sa M. Then, yung nakastore sa D. Ayan, 0.01257. 0.01257. Ayun, positive. Ibig sabihin, intention siya. 0.01257 millimeters. Elongation. So, ayun. Nag-elongate siya na ganyan. And yung sa naman, deflection of C naman, joint C. So, dito naman tayo. So, mag-elongate siya yung mismong cast iron. Pero, idadagdag mo yung nakuha mong deflection dito. Kasi di mo naman consider yun eh. Di ba? Di mo siya masasama kapag kinuha mo lang yung def o yung deformation sa mismong cast iron. So, deformation, the deflection at joint C relative to A is what? So, yun, delta B relative to A plus mo lang yung deformation ng mismong C. Nung mismong number 2 pala, which is cast iron. So, ayan, alpha 2, L2, delta T, then minus R, L2 over A2, E2. Nakastore na ulit yan. Alpha 2 L2, nasa B.
And yung L2, A2, E2, nasa E. Eh di masosolve na natin yan. Pwede ko bang i-add na lang? Answer ko na lang to. Plus alpha 2, ayun nasa B, times 80. Una ko na lang sa 80. Minus yung M times E. Then voila. 0.16. Also, intention in elongation din siya. 0.16 nga talaga. 0.16 millimeters. Also, elongation. And that's it. That's it for this problem involving statically indeterminate compound rod. Yan. So, composed of three different materials and combination ng thermal stresses and yun, axial stress, or in terms of deformation, thermal deformation and axial deformation. And I guess that's it. Hope you learned something. Thank you.